Okay, kabayan, balik po tayo muli sa ating palatuntunang ating alamin. Magandang araw po sa lahat po ng mga kababayan po natin dito po sa loob ng ating bansa at sa labas po. Balik po tayo sa ating programa sa ngayon at sana doon sa mga kaibigan po natin na nagtatanong tungkol po sa pakikipag-ugnayan po sa atin, subscribe po kayo sa ating palatuntunang ating alamin. Nandyan po tayo sa ating alamin official sa YouTube, kabayan, at saka paminsan-minsan live po tayo sa Facebook, kabayan ko. Okay. Sana po, despite the COVID, bigyan po tayo ng may kapalan po ng pagkakataon na maipagpatuloy ang ating po mga proyektong kagaya po ng ating ginagawa sa ngayon sa internet. Makapagbigay ng mga balita at kaalaman na may pakinabang po sa ating mga kababayang Pilipino. Lalo na sa produksyon ng pagkain, sa ating kalusugan. Nakita naman ninyo, kabayan, ano po? Magkasama ang pagkain at kalusugan para po sa tao at yan ang sentro punto ng ating palatuntunang ating alamin. Sana sa mga susunod na administrasyon, Pangulo ng ating bansa at mga pinuno, may determinasyon na palawakin ang produksyon ng pagkain sa buong bansa. Primera po yan, kabayan, sa pangangailangan po ng tao, pagkain. Babae o lalaki ang magiging Pangulo, kabayan, basta't ang nasa isip at damdamin ay para po sa kagalingang pangkalusugan, pangkabuhayan ng mga Pilipino. At basta't may determinasyon na makagawa ng mabuti para po sa ating bansa. Okay, ilang balita muna, kabayan. Ano po? Alam po ninyo, kabayan ko, may natuklasan po na na-develop di umano gamot laban sa COVID. Naku, maganda ito. Tablet form ang nasabi po, dinevelop ng isang pribadong kumpanya sa ibang bansa. At on trial pa, pero very promising ang nasabing gamot, kabayan. Tapos ang iba pang mga pharma companies sa abroad ay nagdi-develop na rin ng ganitong uri po ng mga gamot na tablet form, capsule, ano po. Magtagumpay para sa ating mga pangangailangan, sana po makatugon sa mga katanungan at maging kasagutan po sa mga problemang ito tulad po ng COVID, kabayan. Ang nasabing gamot na ipinahayag, kabayan, ay tinawag na Molnupiravir. Naku, very scientific ang pangalan, kabayan. At yan po ay dinidevelop po nila, pinag-aaralang mabuti on trial at sabi, hindi raw po magiging mahal para po sa buong mundo at ito po ay ikakalat po sa murang halaga ng nasabing kumpanya, kabayan. Okay, samantala sa vaccination front sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa, kabayan, alam po ninyo, sa amin po sa mga balita na po, ang mga mahihirap na bansa daw di umano ay nahuhuli sa bakunahan. More than 55 countries have yet to vaccinate 10% of their population. Siguro hindi nakasama ang Pilipinas dito, kabayan ko. Okay, sa atin marami pa rin mga senior ang walang bakuna, lalong-lalo na sa mga probinsya, kabayan. At nabalita nga po na marami na rin ang mga senior citizen na gustong magpabakuna na, kabayan ko. Pero sa probinsya, sinabi po na kinakailangan ay matulungan po ang mga senior natin na makalabas ng kanilang mga tahanan o kaya naman, as suggested by some people, ano po, ay puntahan ng ating mga LGUs, ang ating mga senior, sapagkat dun sa mga probinsya, baka naman kasi hindi makaalis ng bahay, walang kasamang magtuturo, ano po, at ukol sa bakuna, o kaya naman ay sobrang tanda na, o kaya may sakit, o sobrang layo ng bahay mula po sa sentro ng populasyon, na kung saan ay matatagpuan ang bakunahan center, ano po, sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan. Yan po, kabayan, ay masasabi po natin magiging serbisyong totoo para po sa ating mga LGU kapag ka iyan po ay ginawa. Sabi nga ng Pangulo, kung hindi po makaalis, puntahan po ninyo bahay-bahay at turukan po ninyo ng bakuna ang ating mga senior citizen, kabayan. Para ika nga, sa darating na Kapaskuhan ay maging very bright ang ating pong Christmas time at pag-celebrate ng Kapaskuhan dito po sa Pilipinas. Kung sa bagay, hindi lamang sa ating bansa, kung hindi sana sa buong daigdig, kabayan, ay magkaroon po tayo ng talagang tunay na magandang Kapaskuhan at ang espiritu po ng Kapaskuhan ay madama po ng bawat tao sa buong mundo. Okay, kabayan. At pansamantala, kabayan ko, yung pong mga tinatanong sa ating palatuntunang ating alamin, ano po, ay sasagutin po natin. Alam po ninyo
nung minsan, naipalabas po ng ating programa ang tungkol po sa tinatawag na carbonized rice hull, kabayan. Ito po yung ipa na hindi naman pinauuling, kabayan ko. Kung hindi, ito po ay iniluluto ng konti. Pinauuling ng kaunti pero hindi tunay na uling para hindi naman po madurog, kabayan. Ang tawag po dyan, carbonized rice hull. Sa ibang bansa, kabayan, carbonized rice, yung ipa, ang tawag po natin. At alam po ba ninyo, ang nagagawa po nito sa ating kapaligiran? Unahin po natin sa hayop, Alam po ninyo sa baboy at sa manok, yan po ang inilalatag po para hindi magkaroon ng matinding sakit ang mga hayop. Siguro totoo sapagkat marami po ang gumawa nito sa loob at labas ng ating bansa. At sa ating palatuntunan, naipalabas na rin po natin itong tinatawag nating carbonized rice hull, kabayan, ay nakapag-i-increase ng temperature sa lupa, kabayan ko. At nagiging buhaghag po ang lupa dahilan upang maging maganda ang inyong pagtatanim. Loose soil, kabayan. At alam po ba ninyo, ayon nga rin po sa mga dalubhasa, ito po ay nakapag-a-adjust, kabayan ko, ng hindi lamang ng temperature kundi ng pH level. Ang kaasiman po at katabangan ng lupang ating pinagtatamnan. At kung kayo po ay nagtatanim, kabayan, ito po ay nakatutulong din sa seedling production. At ito po ay nakapagpapaganda ng pagtubo po ng mga seedlings sa inyong ililipat ng inyong itatanim. O kaya naman, kung diretso, direct seeding ang gagawin po ninyo, sabog tanim. Ang lupa na paglalagyan, bukod po sa compost, ilagay po ninyo ang carbonized rice hull, kabayan ko. At nakapagdaragdag ng yields o ani ng ating mga pananim. Yan po ay talagang napatunayan na sa ating palatuntunang ating alamin. Alam po ninyo, ito po ay ginagawa ng marami nating mga magsasaka na. At sabi nga po sa mga ulat, this is also an effective weed control material. Nakapag-control po ng mga ligaw na damo, ligaw na halaman na hindi po nakatutulong sa ating pong kapaligiran. At nakapagpapalakas ng halaman, kabayan ko. It strengthens the plants that you are putting in your garden. Nakapaglalagay po kayo sa inyong mga garden ng mga halaman, maging malaki man o maliit, kabayan ko. At ito po ay it builds panlaban po yung tinatawag nating immunity ng ating pong mga halaman, laban po sa drought, laban po sa sobrang init ng ating kapaligiran. Yan po ang tinatawag po nating carbonized rice hull, kabayan. Alam po ninyo, ito po yung napag-uusapan natin sapagkat marami po ang nagtatanong sa ating programa tungkol po dito. At ito po ay ating pong isinasama sa ating palatuntunang ating alamin. Sa mga susunod na pagtatanghal ng ating programa, ipakikita po natin ang pagluluto ng ipa na ating pong gagawin sa ating programang ating alamin. Pansamantala, kabayan ko, ipakikita ko po sa inyo kung ano ang itsura po ng device, ng gadget na ginawa po namin. Kasama po natin si Mang Nelson Dormido sa pagpoproduce po nito. At ito po, kabayan, ay sa kagandahang loob po ng PhilRice nung dinalaw po namin sila at ipinakita kung paano makapag-produce ng carbonized rice hull. Okay, ipakita natin, kabayan ko, ang nasabing device. Ito pong nakikita po ninyong sa sako, ipahuyan, Yan po ay tamang-tamang 50 kilos, para po sa inyong produksyon. Pero alam po ba ninyo na ito po ay mababawasan ng kaunti? Sapagkat kung talagang tutuusin, ay siyempre habang nasusunog po ito, ay gumagaang ang nasabing ipa. Yan po ang machine, yan, nakikita po ninyo, ipinakikita po natin sa ating palatuntunang ating alamin ang nasabing device, yan. Ipakita natin itong bandang ilalim, yan, may mga butas po, 5 sa bawat isang area. Siguro po ito ay mayroon pong 7 o 8 area na kung times 5 baka 35 na butas ang inyo pong ilalagay. Bakit kanyo? Diyan po lalabas yung init
ng ating pong ilalagay na panggatong doon sa loob. Oh. Sa loob po ninyo ilalagay ang panggatong, kabayan. Doon po ninyo sisindihan. At lalabas ang init dito, at dito po, ibabalot po natin sa buong paligid nito ang ipa hanggang dito po, kabayan, no? Hanggang dyan. Ilalagay po natin yung ipa hanggang dyan. Ibubuhos po natin, at habang nagliliyab po yan, yung apoy dun sa loob, dagdag lang kayo ng dagdag ng panggatong, unti-unti pong umiitim ang nasabing ipa. At ito po ang pinaka-chimney. Ang chimney po. Yan po ay pakita po ninyo, dito lalabas ang dito po lalabas ang uso, kabayan. Okay? Yan, napakaganda po ng nasabing material, po. At yan po ay gagawin po natin sa mga susunod na pagtatanghan ng ating programa. Ipakikita po natin, pwede ninyong gayahin, kabayan, pero pasalamatan po ninyo ang Phil Rice, kabayan ko, sa kanila pong pagbibigay daan sa ating kahilingan tungkol po sa paggawa po nito. Kinunan po natin ito many years ago. At nakita po natin na ibinubuhos po nila sa alagaan po ng hayop na kagaya po ng baboy at manok. At kagaya po ng ating nasabi, nakatutulong po ng malaki sa ating pong mga halaman, nakapagpapalakas ng halaman, nakapagpapalakas po ng ating pong mga pananim, nakapagpapaganda at nagbibigay po ng magandang ani sa ating palatuntunan o sa ating pong ginagawang ipipit natin konti rito para maging maliwanag ang ating mukha, kabayan. Okay, yan po ay nagbibigay po ng kagandahan sa mga halaman po nating inilalagay sa ating kapaligiran para makapag-produce ng magandang yield, kabayan ko. Ani, kabayan. Okay, kabayan, sana po natutunan po ninyo ang mga bagay na may kaugnayan po sa tinatawag po nating production ng carbonized rice hull. Alay po sa inyo ng palatuntunang ating alamin. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Pati na po ang produksyon ng carbonized rice hull. Okay, kabayan, ang inyong lingkod nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless sa buong sambayanang Pilipino.